Yun, magandang hapon sa ating mga kay-MUG at sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga kay-UB. At muli, welcome sa panibagong um, video reaction. And ayun, no? Siyempre, bagong lahat. Ito muna ang patalastas. Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol, Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Yan, yan po yung t-shirt, no? Yung t-shirt po na yan ay for a cause. No? At yan po yung aking project dito sa aking lugar. At sana tulungan niyo ako, guys. Maraming salamat. Yan, no? Ito, ang topic natin ngayon is si Vico Sotto, no? And Rapi Tulfo, I want you to listen. Okay? English yun. English yun. Alright, dito kasi, no? Kagabi kasi yung topic natin is yung si Kuya Dennis. Yung interview ni Caillou. So, kagabi, bago ako matulog, nag-scroll ako. Nakita ko to. So, pinanood ko. Then nakita ko na kung gaano ka-concern itong si Mayor Vico Sotto ng Pasig, ano? Nakita ko dito kung gaano siya ka-concern sa health ng kanyang nasasakupan. Okay? Kasi dito nagkaroon siya ng karanasan na ganun kahirap, no, na kapag may sakit ang isang kapamilya mo, ang hirap-hirap na mag-provide ng money. 'Di ba? So ito, panoorin natin kung ano yung plano at pananaw ni Mayor Vico. Rin bang natandaan na pangyayari na may humingi ng tulong sa'yo, tapos hindi mo makalimutan yung classic na nangyayari na yun? Marami. Pero isang hindi ko makakalimutan, COVID patient, yung pamilya niya, yung asawa niya, pumunta dito sa akin sa office, sa may mga anak. Umiiyak, paano babayaran yung bill. So, ginawa ko, tinawagan ko yung hospital. So yan, yung mga nasa middle class, ano? Ang hirap din talaga kahit na nakakalawag ka sa buhay, no? Pero pag may nagkasakit na kamag-anak mo at milyon na yung halaga ng babayaran, sobrang hirap pa din po. No? Kaya, napipilitan lumapit sa mga politiko, di ba? Napipilitan lumapit sa politiko para lang makahingi ng tulong. Okay, kagaya dito sa amin na lang, no? Kapag hindi ka kakampi, hindi ka pwede lumapit sa mayor. Yan ang katotohanan niyan. Yan ang katotohanan. Pag lumapit ka, bibigyan ka siguro 300, 50 pesos, ganyan. Pero tulong pang medical, diba? Ang hirap. Tuloy natin. Pwede bigyan ng discount, ano pwede gawin, baka may fees na pwede uwi, ganyan. Si kawawa talaga eh. Sabi sa akin ng kausap kong doktor sa ospital, Mayor, nung chinek namin, 1.6 million yung bill, pero huwag sila mag-alala, wala na silang babayaran. Kasi pasok na sa no balance billing na ayos na natin. So, yun, hindi siya tulong na personal na galing sa bulsa ko. Pero kaya galing, no? Grabe. Nakaka-amaze tong mayor na to. Napakahusay. Ang bait na husay. Talagang ginagawa niya yung pagiging mayor niya, no? Ginagawa niya yung pagiging ama ng kanyang lugar, ng kanyang nasasakupan. Napakaswerte yung mga Pasigueño, no? Kaya ito yung mas naalala ko or talagang hindi ko makalimutan. Kasi mas natutuwa ako. Of course, as a politician. Hindi a politician, as a citizen. Kung kaya mo naman tumulong, tutulong ka talaga, di ba? Exactly. Pero mas natutuwa ako pag naayos na. Tama. Kung kaya mo naman tumulong at gusto mong tumulong, di ba? Ba't di ka tutulong? Kagaya, bakit yung ginawa ni Rapi Tulfo ng Rapi Tulfo in action sa referral? Bakit referral? Tulong ba 'yon para sa inyo? At ayon dun sa na interview ni Caillou, alam nyo na walang talab yung inyong mga referral. 'Di ba? Sana ganito.
at dahil sa trabaho natin na nagiging maayos yung gobyerno, na nasasagot ng gobyerno yung problema nila na hindi na kailangan lumapit pa sa politiko. Para sa akin, yun yung mas maganda. Yun sana. Diba? Yung mamamayan mo, makinig ka, mayroon ng maribeles din Yung mamamayan mo, pag nagkaroon ng problema medical, sana meron kang ginawa para sa bayan na pag dinala sa ospital, hindi na kailangan pang lumapit sa'yo para magkaroon pa ng utang na loob. Ang galing talaga ni Mayor Vico. Sana hindi ka magbago, Mayor. Tuloy. Punta ka sa office ng mga politiko, nakikita mo, nakakaawa talaga. Dami na kailangan, lalo na sa medical assistance. So yan ang isa sa mission natin dito. Lalo na sa medical assistance. At kapag lumapit ka sa mayor, may utang na loob ka na. Kapag lumapit ka sa politiko, dahil kailangan mo ng tulong, may utang na loob ka na. Kaya pagdating ng eleksyon, kailangan siya andalin mo, kailangan siya iboto mo. Kasi may utang na loob ka. So nothing is free. Hindi libre. Kung binigyan ka man ng tulong, hindi libre yun. Kasi may kapalit. Tama? Tuloy. Sa Pasig, ayusin natin, universal healthcare. Maaring mahirap at malayo pa yan, pangarap lang doon. Pero unti-unti, dapat hindi. At least, Mayor Bicon, may pangarap ka, no? At least may pangarap ka po. At ginagawa mo rin naman po. Hindi na kailangan lumapit sa kung kani-kanino ang mga nangailangan ng tulong. Dapat, pagpunta pa lang nila sa ospital, okay na. And we've been doing that. Malayo-malayo pa. Yun! Yung pagpunta ng ospital, okay na. Wala ka nang iintindihin. Iisipin mo na lang na sana gumaling yung pamilya mo. Diba? Ganun sana. At may ginagawa siya, hindi lang siya nagsasalita ngayon. Meron siyang ginagawa. O, malayo pa yun. At least meron inumpisahan niya na. At sana kung sakali matapos ang term niya, at hindi natapos yan, sana naman yung susunod na term na magiging mayor ituloy ito. Dahil, di ba, yun naman ang dapat. Kapag nanungkulan ka, dapat para sa taong bayan ka, hindi ka para sa pera. Di ba? Mayor AJ? Pa siya sa perfect, pero doon tayo papunta. Kaya mas Rapi Tulfo, di ba? memorable sa akin yung ganun, rather than yung, ito, magbigay ng tulong. Nagkaroon pa ng utang na loob sa iyo yung tao. Yun ang sinasabi ko. Nagbigay ng tulong yung politiko, nagkaroon ng utang na loob. Galing ni Mayor Vico talaga. Again, Ito yung totoong magaling hindi si Rapi Tulfo. kung kaya natin tumulong, gagawin natin, di ba? Right? Ikaw naman, kahit hindi ka politiko, alam ko, tumutulong ka rin sa mga tao. But mas masarap sa pakiramdam ko, personally, mas masarap sa pakiramdam ko na natugunan ng gobyerno yung pangailangan nila, na hindi sila nagkautang na loob sa politiko. Mayor, anong maipapayo? Di ba? Di ba? Eh dito may pagawa lang yung skinita mo, yung kalsada mo, may utang na loob ka sa politiko eh. Parang pera nila yung ginastos. Kapag lumapit ka, pambili ng gamot, pang ano, di ba? At binunot sa bulsa nila, sabihin galing sa pera nila. Which is hindi naman. Oh. Totoo, di ba? Mo dun sa mga gustong maglingkod, gustong maging public servant. Ang number one na maipapayo ko, at ito lagi ko sinasabi pag mga kabataan yung nagtatanong, nakakausap ko, nagsasalita ako sa mga schools, number one, paghandaan. Marami na akong nakita na umalawit sa politika. Paano paghahandaan? Rapi Tulfo, makinig ka rito Paano paghahandaan bago ka pumasok sa politika? Baka agad. Maganda yung intention, malinis ang hangarin. Maganda ang intensyon. Dapat malinis ang hangarin. Di ba? Pure intention. Pero nung pumasok na, kain ka agad ng sistema. Naging corrupt. Ang pinakamasakit. Oh, yeah, maraming ganyan talaga. Actually, may mga kilala akong ganyan eh. Kumampi doon sa maayos na pamunuan, sa maayos na kakampi, yung totoo yung hangarin para sa bayan. Pero eventually, di ba? Nung nanalo sila, wala na. Pumanig na sa corrupt. Doon, yung mga nakakausap ko na hindi nila alam na corruption yung ginagawa nila. Alam ko, it sounds parang absurd. Parang, Rapi Tulfo baka ganito ka rin. Baka lang naman.
Baka lang naman, Rapi Tulfo, nangungurap ka na hindi mo pa alam. So mag-aral tayo kay Vico Soto, kay Mayor Vico. Gumawa ka ng corruption, di mo alam na corruption yan. Pero totoo, marami ako nakikita na gano'n. Pag nakausap ko, ba't ka pumayag na yung kontrata niyan maging gano'n? Ayoko masyadong specific ba? Ano kung sino minasabi ko eh. Mga kaedad ko, di ba? Mas matanda ng konti, mas bata ng konti. Ba't ganyan ginagawa mo? Di ba? Kasi, bakit? Ganito naman talaga. Hindi mo ba alam? Violation yan ng 3019. Ha? Paano naging violation? Ito, pakita ko sa'yo. Ha? Hindi ko akala ko. Kasi ito yung turo sa akin eh. Nakagisnan na. Nakagisnan na eh. Speaking of nakagisnan, tama. Naging practice. Naging practice na ang corruption, vote buying. Di ba? Naging practice na yan. Kasi pag may vote buying, may corruption. Okay? Sana ito yung maalala palagi ng ating mga kababayan, ano? Na kapag namimili ng boto, may corruption. Naging practice yan. Kaya nga, bilib ako sa mga kabatas, no? Sana tuloy-tuloy tayo. Kasi pag itong naging practice ng ating mga anak, ng mga susunod na henerasyon natin, mga anak-anak natin, di ba? Napakaganda ng mamanahin nila. Di ba? Nasa tamang landas sila. Alright? Tutuloy. Yun yung pinaka-nakakalungkot sa lahat. Yung corruption, nakakalungkot din, you know? Pero para sa akin, mas nakakagalit siya kaysa sa nakakalungkot eh. Ang nakakalungkot talaga, yung mga tao na maganda yung puso eh. Buti kung talagang masamang tao yan, expect mo nagagawa siya ng masama. Buti kung talagang kurap lang yan, pumasok yan sa politika para kumita. Hindi maganda, pero kahit papano, alam mo yung expect mo sa kanya. Ang masakit, yung at malungkot, yung maganda yung puso eh. Tama yung intention niya, ba't siya pumasok sa politika, ba't siya naging whether mayor, congressman, whatever. Pero yung ginagawa niya, ganun din. Pag tinrace natin, ba't naging ganun? Maganda yung puso, mabuting tao, pero gumagawa ng hindi tama, gumagawa ng korupsyon. And it always boils down to the lack of preparation. Hindi pinaghandaan. Siguro naging mayor kasi whatever reason. Pero nagkulang sa paghahanda. At yung paghahanda natin, kailangan balanse, theoretical at practical, karanasan. Hindi pwedeng iisa lang. Kasi kung puro karanasan ka lang, tapos hindi ka babad sa theory, hindi ka nag-aral, hindi kailangan Oh, yun. Kailangan nag-aral daw, Rapi Tulfo. Hindi lang karanasan. Kailangan nag-aral ka din. Sana pinag-aralan mo bago ako pumasok. Okay? Sana nag-aral ka rin bago ako pumasok dyan. Para hindi ka balat sibuyas. No, hindi yung makriticize ka lang, mabanggit na yung pangalan mo, demanda ka na. Diba? Eto. Mas bata sa'yo to pero ang galing. Mas alam niya yung kung ano yung pinasok niya. Diba? Pero sabi nga niya, aral muna. Diba? Bago pasok sa politika. Kasi hindi ka nag-aaral din. Diba? Pares tayo eh. Pero ako naman, kahit pa paano, nagpursige ako makapag-aaral din kahit mga basic lang. Yan tuloy. Formal kung may oportunidad na mag-kolehiyo, masters, good, gawin natin yan. Ginawa ko rin naman yan. Pero, nagkaroon ka ng oportunidad, Rapi Tulfo. Pero ang ginawa mo, nag-stop ka. Nag-aaral ka, di ba? Pwede magbasa ng libro. Nagbabasa ka ba? Pwede naman magbasa ng libro na hindi ka formal na nag-aral. Yun. Nagbabasa ka ba? Pwede naman pala. Pero excuse, lalo na ngayon, everything is available sa internet. So, kailangan balance eh. Kung puro karanasan lang kasi, baka mamaya yung experience mo, hindi mo alam, kagaya nung nabanggit ko kanina. Tama, kasi kung puro karanasan lang, baka mamaya experience mo ay corruption. Yun na yung alam mong tama. Di ba? Yun ang gagawin mo. Kung nag-aral ka muna, nagbasa-basa ka, di ba? Ako hindi naman ako nag-aaral eh. Hindi naman ako professional din eh. Pero nagsikap ako mag-aaral, hindi ko wala natapos. Kasi sobrang kahirapan. Pero mas pinipili ko na gawin yung tama. 'Di ba? Ang hirap lang talaga ipaglaban ng tama, pero at least 'di ba? Ipinaglalaban. At least ipinaglalaban. 'Di ba? Yung bang at least may ginagawa ka. Na may nakita kang mali, gumawa ka ng paraan para matigil ito. Kung hindi mo mapigil, at least, di ba? May ginagawa ka. Kaysa naman sa wala. Kaya rin.
hindi pala tama. Baka tituro sa'yo, ay, yung SOP, okay lang yan. Kailangan mo yan kasi ganyan. Maraming katuyan SOP. Yan, akala mo normal lang yung SOP, pero hindi. Maraming dahilan. At kung lahat ng nasa paligid mo, yan ang ginagawa, most likely, yan din ang gagawin mo. Kung baka dumating pa nga sa punto na ginagawa mo, hindi mo alam na mali pala. Kaya kailangan balance. Theoretical knowledge, practical knowledge, experience, theory. Kailangan pareho. Sinasabi ko rin kanina na sobrang pasasalamat ko dahil nagkaroon yung experience ko, nagkaroon ako both inside government and outside government, yung sa civil society. Yun yung alas ko sa pagdilingkod ko. Na kung hindi man ako naging korap o hindi ako gumagawa ng practice na gano'n, ng kalakaran na nakasanayan pero hindi tama, credit yan hindi lang naman sa akin, hindi yan dahil mas mabuti akong tao kaysa sa iba. Swerte ako kasi nagkaroon ako ng experience sa ganun. Nagkaroon ako ng grounding, nagkaroon ako ng network ng anchors na yung sabi ko kanina, yung pag medyo lumilis ako, nakatakin nila ako, papagalitan nila ako. Kasi may mga ganun kang tao sa paligid. Yes. Paalalahanan. So sinasabihan mo sila, paalalahanan niyo ako, baka lumalampas ako sa buhay. Dahil lang lalaban sa... Sana yung mga 100 na abogado ni Rapi Tulfo, no? Sana ganun ang ginagawa. Sir, mali po yan, sir. Diba? At sana naman si Rapi Tulfo matutong sumunod at matutong tumanggap ng mali niya. Ganito sana, oh. Agos? Hindi kaya mag-isa. Tunugan sa island. Kasi kahit anong lakas natin sa buhay, nag-iisa tayo, wala. Hindi natin kakayanin ng kapit basic tayo. Tama. Kaya ako hindi ako nawawalan ng pag-asa, no? Pag sinasabi ng mga tao na pare-pares lang yan, mga politiko na yan. Magmamili ng boto o hindi, pare-pares na magnanakaw yan, hindi po ako naniniwala dun. Naniniwala po ako na may kagaya pa ni Vico Sotto, ni Mayor Vico Sotto, no? Ayan, no? Isang patunay na meron pang isang matinong politiko na totoo paglilingkuran yung kanyang nasasakupan. Kaya tayo mga kababayan, no? Tayong lahat sa Pilipinas, huwag tayong mawalan ng pag-asa na meron pang mamumuno sa atin na mabuti at mamaganda ang hangarin at totoo. Basta tayo, huwag natin konsintihin yung vote buying, yun importante. Kasi nandyan ang korupsyon. Di ba? Kasi pag kinonsinti natin yung vote buying, isa na rin tayong korap. Korap na rin tayo, magnanakaw na rin tayo. Okay po. So sana, no? Sana lang, no? Magbago rin si Rapi Tulfo. Alright? So, yun lang po, no? At maraming salamat sa inyo, mga ka-MUG, mga kabatas at mga ka-UB. At syempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin ang tama at mabuti. Maraming salamat.